Balikan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Ito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino. Ang Balitang Reporters Action Ngayon, umuugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaburan tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon, kasama ang CCN Patrol. Audio Jungle. Okay, isang magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. At narito naman pong ating programang Balitang Reporters Action Ngayon. Ngayon ho ay araw ng Lunes, June 10, 2024. At maya-maya po mga kaibigan, mga kapatid, ay inyong makikita ang ating kinover noong kahapon. At meron pong ginanap na kasalan dyan po sa may barangay Kangkungan, Taguig City. Talagang napaka-busy po ang ating ang inyong lingkod mga kaibigan. At alam nyo po mga kaibigan, kaya't kanina ay nag-live po tayo, ay naputol po yung ating live dahil sa ika nga mahina yung ating insight at yung ating kuryente. Mahina talaga kapatid dahil marami pong gumagamit sa ating communication, kaya hirap tayo makapasok. Kaya alhamdulillah sa pinagkaloob ng ating Panginoong Allah ay ito. At sana na po ituloy-tuloy na po itong ating live streaming dito sa ating channel CCN News Filipino Views. Siyempre ang ating mga CCN Patrol na gumagala mamaya-maya at tatawagan po natin sila kung sila po ba ay magre-report. At ito meron po tayong CCN Patrol na si Paring Ed at magla-live ito at tatawagan po natin sa kanyang linya kung ano po ang kanyang update dyan po sa may Metro Manila. Ayan po yung ating correspondent na gumagala po sa Metro Manila para tayo ho ay kukuha sa kanya ng update. At nasa kabilang linya na po yung ating si Paring Edmond. Magandang umaga po, Paring Edmond. Kumusta po sa inyong area dyan? Magandang kasamang Mads at narito tayo sa Maynila at meron lang akong announcement, same time report at same time at tungkol dito sa June 17, 2024, ano? At meron kaming anti-rabies campaign ng NCRPO Press Club at ito'y gaganapin alas 8 ng umaga onward sa June 16 at ito ay we have 200 vials o anti-rabies vaccines, ano? So first come first serve at bibigay natin mamaya yung tamang description. Ito actually dito sa Station 10 to, no? PNP sa Camyas o Kamuning, corner EDSA, no? Dito sa may Station 10, katabi namin ang yun, nandun yung NCRPO Press Club, ano?
So June 16, kita-kita po tayo, para sa po tayo at same time. At in relation dito sa ulat, ay meron tayong latest, latest na balita tungkol dito sa dalawang paslit sa Maynila namatay sa rabies, So, ang kalmot ng aso, pusa, ay wag balewalain at kinonfirma ni Manila City Mayor Hani Lacuna na dalawang paslit ang namatay sa rabies sa lungsod matapos na hindi mabigyan ng kinakailangang bakuna. So, bunsod dito ay mahigpit na paalala ni Lacuna sa mga residente na wag baliwalain ang kagat o kalmot ng aso o pusa, lalo na kung ito ay sa leeg pataas. So very timely itong proyekto namin ng NCRPO Press Club sa pamumuno ni Mother Lily Reyes, at ito gagawin sa June 16, 2024. Ayun lamang, at siguro later na makakuha pa tayo ng iba pang ulat, at kung may oras pa ay magsa-second round tayo mula sa lungsod ng Maynila. Parang Edmond. Pasensya na po kayo dahil gusto natin magla-live araw-araw. Ang problema, yung ating site natin ay medyo mahina ho, at saka siyempre yung kurente dahil sa tig-ulan na ngayon. Kaya ayun, medyo na-aberya yung ating live, Paring Edmond. Pero ito, at naayos na ho yung ating channel. God's will na tuloy-tuloy na po ito, at manalangin po tayo, Paring Edmond. Yun lang po ang aking timbre sa inyo, pare. At dito lang ako, at open on yan, alam ko, dahil sa mahina mga signals and whatever reason pa. At in God's grace, nakapasok tayo, at maraming salamat mula sa lungsod ng Maynila. Edmond Samaniego Pangilinan nagulat para sa CCN News, nationwide and worldwide. Salamat, pare. Ayun po si Paring Edmond, yung kanyang balita, at dyan po sa may Metro Manila. Pasalamat po tayo sa ating Paring Edmond, at talagang napakasalamat dyan sa may Maynila. Nasa linya po yung ating Sultan, at ngayon po ay nag-live po ang inyong lingkod. Kumusta na po, Sultan? Ano pong balita dyan? Alhamdulillah, okay lang naman. Pasensya na, hindi ko alam na nasa live ka pala. Datungan. Mamaya-maya, tatawagan kita. At baka meron kang update dyan, Sultan. Ito po yung presidente ng nagkakaisang samahan ng pangkabayan ng mga Pilipino-Muslim-Kristiyano. Ay, ano po ba yung konting mensahe lang, Sultan, para po marinig po ng ating mga kababayan dito sa ating live ngayon sa Balita Reporter sa Action ngayon? Ano po yung mensahe ninyo? Okay po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ang panawagan ko po ay ito pong tungkol po sa ating station. So, sana po bigyan po tayo ng pansin ng ating magiting na mayor. Meron po tayong pagtitipon. Kailan po? Meron po. Hindi ko pa po masali kung kailan po ang pagtitipon natin, pero sana po bigyan po tayo ng pansin tungkol po sa ating association na kung paano tayo magkaroon ng permit. Yan po yung pag-usapan natin. Huwag po kayo mag-alala, Sultan. Inshallah, kung ipagkaloob ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay hindi po tayo titigil na hindi tayo magkaroon ng permit. Alam nyo naman po, tayo po sumusunod po tayo sa batas ng lalo na po kung saan po yung nasasakupan ng ating area, ay susunod naman tayo. Sana naman po ay bilang Pilipino, or sana po ay gampanan po natin yung tinatawag na 5 pillars as leadership. Dahil ito'y wag tayong magsawa, President Sultan, at habang tayo ay nabubuhay pa, ay kakalampagin natin yung mga tiwali dyan. Opo. So hindi naman po tayo nawala ng pag-asa dahil umaasa pa rin tayo hanggang ngayon sa ating magiting na mayor, dahil wala din po akong masabi sa ating mayor. Pero sana po matagal na po tayo dito. So
matagal din po tayo naghanap ng paraan kung paano tayo magkaroon ng permit para magkatambak na po tayo. So dahil marami na pong nangangailangan sa magkakatambak na dahil ito na panahonan ng tagulan. So mahirapan na po yung mga member, pati yung mga estudyante na nag-aaral. So nahirapan po sila. Kaya sana po mabigyan lang po tayo ng pansin ng munisipyo na sana po ay magkaroon na tayo ng permit para magkaroon na tayo ng tambak. Huwag po kayo mag-alala, Sultan. Hintayin po natin yung resolution. Pag meron na po tayong resolution at malalaman po nila kung sino po ba yung putok sa buho. At alam nyo naman po, yung inyong area ay marami pong nagkakakuro-kuro na tayo ay di umano na tayo ay squatting syndicate. Pero ganun po man ay nilinaw naman natin sa kanila kung sino man po yung nagsasabi ay hinaharap po natin at pinapakita po natin sa kanila yung ating legal na dokumento ay galing po sa ating signor ng administrator kundi si Daniel Fornisa. Sana po Tomas, dahil mula sa barangay, munisipyo hanggang kapitolyo sa nasyonal ay naimbestigahan na tayo. So dahil wala na silang hinahanap sa atin. So sana po inshallah bigyan po tayo ng pansin. O sige, huwag po kayo mag-alala, Sultan. Okay, ano po yung panghuling pananalitan ninyo, Sultan? Yun na lang po. Wala na po akong may dagdag, pero yun na lang po. So maraming salamat na lang po. Okay. Maraming salamat sa iyo, Sultan. Ayun po yung ating si Sultan at tumawag sa atin. Namimiss na niya inyong lingkod. Pero tuloy-tuloy po tayo. Alam niyo po mga kapatid, dyan po ang solusyon dyan. Kung sila po ay totoong tunay na nagmamahal sa taong bayan, hindi naman po tayo na wala po tayong pag-iisip. Ang tunay na pagmamalasakit sa taong bayan, lalo na po yung ating niluklok bilang namamahala po dito sa ating kung saan mang munisipyo yan, kung saan man yung city, ay dapat po mga kaibigan ay may pagmamahal po sila, may pagmamalasakit po sila sa kanilang kapwa po. Kasi alam nyo po, mahirap po yung pag hindi po tayo siyempre, pag magkaisa po yung mga kababayan natin, delikado yan. Kaya nasa na po ba yung ating tinatawag na 5 pillars as leadership? Ano po? Kasi mahirap po mga kaibigan na kung tayo po ay hindi po tayo susunod sa ating batas ng pamahalaan, baka magkaisa ho yung mga kapatid natin lalapit nila ito sa kung saan yung kataas-taasang idudulog yung mga problema ng ating mga kababayan. Dahil ito ay aprobado na po, Muslim o Kristiyano man, kailangan wala po tayong discrimination. Wala pong discrimination. So, bakit? Kikita po natin kung ikaw ay tunay na naglilingkod sa bayan, gampanan mo yung 5 pillars of as a leadership ng ating pamahalaan. Una, yung tinatawag na bayang magilyo, isa-isahin mo yan. Ano ang ibig sabihin yan? Naroon po yung pagmamahal o pagmamalasakit sa mga kapatid natin, Muslim man o Kristiyano man. O yung pangalawa, yung panatang makabayan, isa-isahin mo yan. Yung pangatlo, yung tinatawag na 6 values. Yung 8 non conduct. Yung 16 corrupt ethics. Pag isa-isahin mo yan, wala pong problema sa inyong nasasakupan. Ay, gumising na po kayo, mga kapatid, mga kaibigan. Kung kayo po ay nakikinig sa aming programa, sana po ay piliin po natin kung sino po yung karapat-dapat pagtanggol yung ating mga kababayan. Yung porgit mayroong
pera, yun po yung bigyan nyo ng action, yung aprubahan. Kung walang pera, mahirap lang, maralita. Wala. Gigipitin ninyo. Dapat sasabihin nyo kung tulad ito, tungkol sa lupa, dapat sabihan, aprubahan lang. Walang discrimination. Ikaw ba ay nagkiklaim ng lupa? Ikaw ba ay isa din na nagmamayari? Ang sabihin ay magdemandahan kayo. Ngayon, pag meron kayong korte, kung kayo ay talagang kayo ay nananalo dyan, yun, hindi yung kahit putok sa buho ay aprubahan ninyo. Ay mali po yan. Meron pong batas yan, mga kaibigan. Mamimili po tayo. Lalo na po sa ating mga kababayan dito po sa area ho ng nasasakupan po ng Taytay Rizal. Sa ating pananawagan po sa ating mga kababayan, malapit na pong eleksyon. Mamili na po tayo kung sino yung karapat dapat na iluklok natin. Ito yung palakasan system. Bawal na ho yan. Basta kayo mga kababayan, mga kaibigan, ito po ang inyong programa. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong publiko. At kayo ho mga kaibigan, parang gaya po natin yung isang broadcaster na pumanaw na ho. Walang kinikilian, walang protektahan, serbisyong problema. Nabubulol tayo. Tensya na po mga kaibigan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong publiko lamang. Ayan ho mga kaibigan. Ayan. Tensya na po kayo ha. Medyo nabubulol po ang inyong lingkod. Hindi po natin alam sa Tagalog. At sa ating mga kapatid ho na mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malapit na ho yung ating Idil Adha. Inshallah itong darating na linggo. At kung hindi tayo nagkakamali sa araw ng pagsasagawa ng Idil Adha o pagdarasal na mga kapatid natin, buong mundo ho yan. At nagbigay na ho ng update yung ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kanya na pong inilabas ang proclamation na talagang tuloy ang Idil Adha ng mga kapatid natin buong mundo. So yun, ulitin po natin. Mga kapatid, sana po ay piliin po natin yung mga iluklok natin na leader sa ating bayan. Ay kailangan ho yung tinatawag na 5 pillars as a leadership. Kailangan gampanan niya yun. Alam po natin mga kapatid, hindi po natin nila lahat ang mga niluklok natin. Meron pong niluklok tayo na matino. Meron naman po tayong niluklok na hindi matino. Palakasan system. Kung saan yung may pera, doon ka. Alam mo po mga kaibigan, kung ako po ay niluklok bilang namamahala po sa ating bayan o barangay man, ay kung meron po nagkiklaim ng lupa, ay dapat tatanungin natin sila. Hindi yung forget nagbabayag ka ng tax, ay sa'yo na yung lupa. Kung may batas o yan mga kapatid. Diyan po sa may Don Antonio, 3 nagkiklaim, puro mga TCT yan. Pero wala din nangyari, puro dismiss yung kanilang kaso. Ibo pa mga kapatid. Ay kailangan po ang ating ahensya ay dapat ganun ang kanilang sasabihin sa mga nag-a-apply ng mga permit. Sige, welcome po kayo. Bibigyan namin kayo permit. Kung merong man nagkiklaim doon sa inyong lupa, magdemandahan kayo. Alam nyo po mga kapatid sa totoo silang hindi po pwede pakialaman ang tulad ng namamahala sa ating kung saan man lugar yan, barangay man o munisipyo o mga pulis man yan o mga military man yan, hindi pwede pakialaman yan. Bawal sila dyan kasi merong court order yan. Ang pwede lamang makikialam sa usapin palupa yung ating korte lamang. Kapag siya ay nagdesisyon, yung lupa na yan kay Juan, nanalo siya. Ganon.
handa naman magbayad yung mga kapatid natin na mga mahihirap para lang susunod sa ating pamahalaan. Dapat ganun. Porgit meron kang tax, sa'yo na yung lupa. Aba, hindi po. Ayon po sa ating administrator. Minsan nga na-trace back yung mga titulo na yan Pag ma-trace back mo, minsan walang record, walang decree. Putok sa buho pa. Maliwanag yan mga kapatid, hindi po tayo nagsisilita dito na bawang haka-haka, kuro-kuro lamang. Tayo po ay nagsasalita po tayo, meron po tayong guide. May guide po tayo sa pagsasalita natin. Kinakalampag lang po natin yung mga tiwali dito. Tulad ho yung kasama ho natin si Vice President Dato Moro Imbalgan. Amin pong nakausap na isa sa undersecretary ng Secretary ng Urban Poor. Ano po ba ang pamamalakad ng Urban Poor? Nung nalaman po natin, ito po ay nalalaman po natin doon sa nagtanong po tayo. Ang Urban Poor pala ay isa sila sa tumutulong sa mga maralita, mga mamahihirap na wala pong kakayahan na maggawa ng bahay. Ito po yun. Pero karamihan ho, pagkakaalam natin di umano mga kaibigan, merong urban poor na talagang pag wala kang pera ay hindi ka i-issuean ng permit. Ano po ba yun? Pati permit hinahawakan ng urban poor. Ano ba yan? Dapat kung sino may yung tinalaga doon, yun yung mag-approve. Ayan, pananawagan po natin dito po sa Taytay Rizal. Talagang marami pong mga kapatid natin, mga kababayan po natin na maraming nagreklamo. Yung mga mahihirap ay talagang hirap sila sa kanilang mga association. Hindi sila mabigyan ng permit. Samantala meron silang pambayad. Musunod naman sila sa batas. Registered naman yung kanilang association sa SEC registration. Ano po bang mangyayari dyan? Pag may problema lang, alarma ka agad. Ay kawawa naman yung ating mga kapatid. Kawawa naman po yung mga tulad dyan sa may Sitio Siwang, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Kung gusto nila magkaroon ng tambak para hindi sila maapektuhan ng baha. Siyempre yung mga anak nila na marami silang mga anak. Pag araw-araw nag-aaral yan. Siyempre yung kanilang dinadaanan putik. Pagdating nila doon sa eskwelahan, putik na sila. Minsan nadudula sila, napilay pa. Hindi ba kayo naawa dyan, ha? Gumising na po kayo. Tulungan nyo po ang inyong mga kapatid na naghihirap. Hindi ho ba wala pong diskriminasyon? Muslim o Kristiyano, isa lang, Pilipino tayo. Kung kayo po ay tunay na leader, dapat ay gampanan ninyo yan. Wala po kayong diskriminasyon. Tulungan natin kung sila ay nangangailangan. Alam niyo po, butante naman yung mga tao dito sa Sitio Siwang Kaya ang problema ewan ko lang. Sana po ay makarating po ito sa ating ahensya na maimbestigahan ang problema dito sa Sitio Siwang, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Ang mga problema dito. Yan po mga kapatid, mga kaibigan, ang pananawagan po natin, ha? At ito ho mga kaibigan, meron po tayong ilalabas na kahapon po na anak ng ating president na United Muslim Christian Brother Farmers Cooperated, kundi si Nurhan, ha? Ito po, ayan po, noong June 9, kinasal po yan, ha? Ayan po mga kapatid, ito po yung ayan, June 9, 2024. Kinuha po siya doon sa kanilang bahay. Tungo yung unta, ayan, kita niyo yung po yung parang kalasag ni Lapu-Lapu. Ayan po mga kaibigan. Ayan po mga kaibigan at nakasakay na ho yung ikakasal sa oras na ito. Ayan po si Nurhan Alagasi, anak
po yan ni Presting Alagasi. Ayan. Yan po yung mga kasama niya, yung katabi niya, mandirigma po yan. Yan po. At yung isa naman, yan po yung Vice President ng United Muslim Christian. At ito po yung ating hippie ng tax force. Ayan. At maya-maya po mga kapatid sa ating pagbabalik. Ito po ang inyong lingkod, Mads Pangulima. Yan po, kinuha po natin dyan at para dalhin doon sa kung saan unta. sila ikakasal. Yan po, nagtungo yung ano, yung unta. Ayan. At umpisa na yung paano sila ikakasal, mga kaibigan. Yan po yung tradisyon ng Islam. Kailangan ho, hindi pwede yung magmamahal ng bawat isa na hindi ikakasal. Kung tunay kang Muslim, ay dapat kasal ka agad at kausapin kung sino po yung mga magulang sino po yung kausapin doon na nanay, tatay man o kung walang tatay, walang nanay yung kapatid o kapatid ng nanay, tatay, yun po kausapin po mga kapatid, yun po yung tradisyon ng Islam at yan po yung tapos na po silang kinasal noong June 9, 2024 at yung kinasal na yan si Norhan Alagasi at anak po yan ni Presting Alagasi. Ayan. Talagang napakasaya ho yung kanilang kasal, kahit simple lang ay bungga po rin at marami pong dumalo na mga kapatid natin sa kanilang kasal. Mantakin nyo ho, ilang truck yun at dalawang kutsi at isang mini dump truck at kinarga yung unta. Yun po yung tradisyon ng Islam para sa kasal. Yan po yung unta na kinarga doon unta. Yan po. Nagtungo yung ano, yung unta. Yan. Kita niyo, yun po yung parang kalasag ni. Oo. Yan po mga kapatid. Dahil nakalimutan ko na yung babae. Pero nakausap naman ng bawat panig at naroon po ang lingkod. Pag-usapan yung kanilang kasal at ang duri ho nung lalaki is 30,000 ho. At nakausap naman yung kamag-anak ng babae dahil abroad yata itong babae. Pero naman ay nakausap ng pamilya at natuloy yung kasal sa June 9, 2024. Ayan ho mga kapatid. So meron po tayong isa pang balita, may kaugnayan ho doon sa problema ni Ustad Jen. Kasama po natin sa Hanap Buhay noong June 6. Nasunugan sila diyan po sa may Tandang Sura, Quezon City. Ayan po at atin pong pakinggan yung panayam natin sa kanya mga kaibigan. Okay, isang magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po mga kaibigan, ito po yung programang Balita Reporters Action ngayon, CCN News Filipino Views. At ngayon, gabing ito ay ating pong interviewin yung isa sa ating correspondent. Bakit mayroon nangyaring sunod? Jainuddin, pwede po kayo magpakilala at ano po ba nangyari? Kailan po ba nangyari yung sunog dito sa Kulyap? Una po sa lahat ay ako po si Ustad Jainuddin, membro po ng correspondent sa CCN News Filipino Views. Ang nangyari po nung gabi sa Thursday, bali pagkagabi 9:30 PM ay doon na nasunog na ang bahay namin. Kahapon po yun, kahapon. Kahapon yun. June 8.
Hindi. June 6. June 6, yung nangyari yun? Thursday, Okay, Thursday. Tapos, bakit nagkaroon ng sunog doon sa inyong tirahan? Biglaan kasi ang nangyari doon nag-ground yung kuryente doon sa ilalim ng kisame. Hindi masyado napansin. Saka na namin napansin, lumala na. Bali, ang ginawa ko, nag-isa ko ng tubig at may tumulong sa akin. Bali, nung napansin ko na hindi na kaya, kaya lumala na, kaya nasunog na yung mga appliances doon sa isang kwarto, ay ang inibaba ko na yung breaker na dalawa. Bali, doon na lumabas na ako doon kasi masusunog na ako. Muntik na ako hindi makalabas. So, ganun. So, ano nangyari doon na kayo po ba ay humingi ng saklolo sa inyong mga kapitbahay na may tumulong po ba? Ganun po ang ginawa namin. Ang daming tumulong, siksikan, grabe. Daming tumulong sa amin sa pag-agis ng tubig. Bali, alhamdulillah sa awa ng Panginoon ay namatay rin yung iwan. Pero nasunog na lahat yung sa bahay. Kapatid na Jainuddin, wala po bang nangyaring nasaktan sa inyong pamilya doon sa nangyaring sunog? Ang nangyari doon ay ako lang ang naiwan doon. Bali ako ang may nasunog ako dito. Ayan yan. Saka nasunog ako dito. Ayan, nasunog mo. Mga kamay ko, paa, saka yung ulo. Okay. So ibig sabihin na ikaw ay nakipaglaban doon sa apoy na yun para mapula po yung sunog. Opo, ganun yun. So, tumulong pa sa so mga ilang minuto, umabot man ng 1 oras yung sunog na yun? May higit 2 oras po. Mahigit 2 oras. So, yung loob ng bahay ninyo ay nasunog lahat? Nasunog na lahat, pati kantin ng kapatid ko. So, wala kayong nailigtas sa inyong mga kagamitan? Ang nailigtas lang namin, yung nasa damit sa katawan namin, at saka may nabitbit kaming konti, yun lang. So, ano nangyari? Ay may pumasok ba na fire truck na para tulungan kayo o walang dumating? Sa araw na yun ay hindi pa naayos yung karsada. Okay. Bali, hindi nakapasok yung bombero. Ang ginawa ng mga bombero, pinadugtong-dugtong yung wire na maliit, yung hose. Maliit. Yun lang ang nakakatulong. Saka yung mga taong daming nag-agis ng tubig sa bahay na yun para mamatay lang yung apoy. So, wala namang napektuhan na ibang mga bahay doon o sa inyo lang yun? Sa awa ng Panginoon ay wala naman. Isa lang ang bahay na nasunog, yung bahay namin kasi ang daming tumulong, nag-agis ng tubig sa yung mga tabi namin na mga bahay. Bali, yun, hindi na nadamay. Yung daming tumulong. Okay. Hindi lumala. Parting words. Ayan ho mga kaibigan, yung interview natin kay Jainuddin Ayob. Sa kanila yung bahay na sunog noong June 6, 2024. At kaya pala hindi naka-rescue yung fire truck dahil yung kanilang kalsada doon ay inayos o hindi pa nasimintuhan. Pero gumawa naman ng paraan yung fire truck na nirugtong yung mga hose para makarating ho yung tubig para ibuga nila doon sa apoy. So mabuti yung mga kapatid natin na sanib pwersa sila ay ayun, napatay nila yung apoy. Hindi lang pala yung kala Jainuddin yung napektuhan ng sunog. 3 bisis pala. Doon po sa may muski na may sunog din ho. At naroon pa rin ho sa may gate pagpasok niyo sa Kulyat ay may sunog. Alam nyo po, talagang kawawa po yung mga kapatid natin dyan sa barangay Salam Compound Kulyat, barangay Kulyat, Tandang Sura, Quezon City. Ay hanggang ngayon wala silang kuryente. Sana naman po yung mga Meralco natin ay agapan po natin kasi marami pong mga bata dyan sa loob ay mahirap po, mainit. Yung iba natutubuan sila ng rumbo-rumbo o yung kati-kati dahil sa sobrang init. Kaya action naman po yung ating barangay dyan, ng ating City of Quezon City. Sana po i-aksyonan ninyo agad dahil kawawa po yung mga kapatid dyan. Marami pong ilang residente ang nakatira dyan
dapat agarang aksyonan yan ng ating Meralco. Dahil marami na hong mga kapatid natin na mga bata na nagkasakit. Nasa na po ba yung ating sinasabi serbisyong publiko? Dapat gampanan po natin yan, ha? Yan po, pananawagan po ng ilan sa mga residente ng Kulyat, Tandang Sura, Quezon City. At may pananawagan din po sila, yung nasusunugan ay humingi din po sila ng tulong sa ating lokal na pamahalaan ng Quezon City, ha? Ay humingi sila ng tulong sa Klulo. Kung kayo po ay makatulong dyan at hanapin lang po si Ustad Jen Ayob at ilan pa sa mga residente dyan na nasunugan ay humingi po sila ng tulong. Yan po yung kanilang pinarating sa ating programang Balitang Reporters Action ngayon. So yan po ang ating mga balita, mga kaibigan. At sana po wag po kayong magsawang manonood sa aming programang Balitang Reporters Action ngayon. Yan po muna, mga kapatid, mga kaibigan, dahil alas 12 na ho. At sa muli, magkikita-kita tayo. At kung tayo ay palarin na matuloy-tuloy na yung ating programa at yung ating mga nakikinig, lalo na po sa iba't ibang bansa, naway ang kapayapaan ay sumainyo lahat at huwag kayo magsawang manonood at makinig sa aming programa dito po sa aming CCN News Filipino View. Yan po muna, mga kapatid, mga kaibigan. Ako po ay mag-iwan sa inyo ng pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumati nawa ang kapayapaan at pagpapala habag ng ating dakilang tagapaglikha. Mabuhay po ang sambayanang Pilipinas.